Happy Monday po. A blessed Monday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Tayo ay maaga ngayon, no? Kasi kaya ko po inagahan ngayon, the usual 10 o'clock, dahil meron tayong 2 days na hindi tayo nakapag morning devotion, plus yung plan kasi dito is 28 days siya. At meron tayong every week meron tayong 2 days na sobra. Kaya nung mga nakaraang araw, ang ano natin, no, ang ating morning devotion ay laging 2 topics, no. Tapos isang araw lang yata tayo nagkaroon ng 1 topic, yung nag-sub sa akin yung aking anak, no, kasi kailangan, no, itong first week ng April ay matapos natin yung 7 days. Kaso nga lang, meron tayong mga activities nitong nakaraan dahil ito ay Holy Week, at ang yung lingkod po ay nag-attend ng pastor and church workers meeting, ayan, sa Cavite. Kaya meron tayong 2 topics na kailangan nating matapos today, plus yung topic talaga na naka-assign for second week, no, yung first day ng second week ng April. Ayan, kaya inagahan ko po ngayon. Ayan. At bago tayo magpatuloy, i-share ko lang yung ating live sa araw na ito. Ayan. Kaya pasensya na po kung naagahan ko, no, para doon sa mga later pa magjo-join, pwede naman pong balikan yung ating live. Ayan, a blessed morning kay Sister Joy. Good morning sa iyo at sa lahat ng kasama mo sa inyong tahanan, no, kay Brother Albert. Ayan, kumusta po si Brother Albert? Ayan, i-share ko lang po yung ating live today. Okay. At habang tayo ay nag-share ng ating live, no, kumusta po ang inyong pagninilay nitong Holy Week. Kami po ay sobrang na-bless doon sa mga topics, testimonies na na-share ng mga pastor natin at mga manggagawa, no? At ito ay patuloy na nag-inspire sa ating mga manggagawa na pag-igihan ang paglilingkod sa kabila ng mga pagsubok, no, na dumaraan sa atin, lalo na nitong panahon na to ng no, na may krisis ang buong mundo. Ito, sharing our life. Okay. Okay. So muli, mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Bago tayo magpatuloy sa ating gawain sa umagang to, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa amin, sa panibagong kalakasan na taglay ng bawat isa, sa magandang panahon, at sa patuloy na paggabay mo po sa aming Panginoon, para ikaw ay lagi naming purihin, saliksikin sa aming mga puso, sa aming isip araw-araw. Panginoon, sa umagang ito, puspusin mo po kami ng iyong banal na salita. Pagkalooban mo kami ng karunungan na unawain ang iyong mga mensahe sa amin sa umagang ito. Bigyan mo po ng karunungan ang iyong lingkod. Tulungan mo po na maibahagi ko ang iyong mga salita ng tama at may kalinawan. At tulungan mo rin, Panginoon, ang bawat isa na makakapakinig sa
live na ito, na ang lahat ng mga lessons, Panginoon, na tatalakayin namin dito ay patuloy na ikatibay ng aming pananampalataya. Haplusin mo po ang iyong mga anak na tumaraan sa mga pagkakasakit, mga pagsubok sa buhay, ang mga anak mo na matagal na nagdurusa sa kanilang mga karamdaman. Tulungan mo, Panginoon, na sila ay gumaling at ipakita mo po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan na siyang kumikilos sa buhay ng iyong mga anak na patuloy na nananampalataya sa iyo. Patuloy din namin hinihiling ang paglinis mo po sa aming puso't pag-iisip at gawin po nawa ninyo kami laging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 A blessed morning po, no? Good morning din sa aking anak. Ayan. At ito ay officially bakasyon ng mga kabataan. Kaya I'm hoping, no, na pag meron kayong pagkakataon na ang mga kabataan, no, na dumaan ito sa news feed ninyo, ay wag po nawa ninyong baliwalain, no, kasi ito ay mensahe ng ating Panginoong Diyos. Ako po sa aking pagbabahagi ng salita, I am work in progress. Kaya lahat din ng mga topic dito ay actually pinagsusumikapan ko rin po na i-apply sa aking sarili, na habang pinaghahandaan ko siya, no, hindi naman ibig sabihin nito na ako ay nagbabahagi nitong mga topic na ito ay ako na yung perfect, no. Ang totoo niyan, ako po yung una na tinatamaan ng mga mensahe na ito. Pero gayon pa man, nagpapasalamat ako sa Panginoon na lagi niya akong itinutuwid. Kaya inihiling ko rin, no, ang bawat isa na nakakapakinig nito, no, na sabay-sabay tayo na lakbayin itong journey na ito, no, ng ating another topic nitong month ng April. Ayan. At katulad ng naumpisahan natin last week, no, ito po ay series na ang title is Faith in Action. Bunga ito, no, nung nakaraan nating series nung February na Love in Action, na kung saan naniniwala ako na pinagtagumpay ng ating Panginoong Diyos, no, sa pamamagitan ng mga yung kanyang salita ay na-preserve ngayon, no. Ito ay nasa isang digital book, no, and praying, no, mihiling po ako ng tulong din ninyo sa panalangin na nawa ito ay maging physical book para maibahagi natin sa mga kapatid, no. Pinaplano ko pong gawin yung Tagalog version nito kasi nasa English version siya, kaya hoping po na mai-translate natin ito into Tagalog version para sa mabilis, no, na pangunawa ng bawat isa na nandito sa Philippines, no, kasi ito ay nakarating na rin, no, sa iba't ibang lugar kasi pinopost ko so maraming nakakabasa nito, kaya po ito ay nasa English kasi syempre gusto rin natin ibahagi sa ibang tao, no, na makakakita nito. Okay, so ngayon, dahil nga nandito tayo, no, sa ating bagong topic na Faith in Action, naka 1 week na po tayo. Pero yung 1 week na yon hindi po talaga natin natapos. Dahil, yun nga, no, meron tayong days na nag-stay tayo sa pastors and church workers meeting. Kaya meron tayong babalikan. Yan, para i-close natin yung first week, no, nitong Faith in Action, The Calling. Yan yung week 1. Etong The Calling na ito, naging topic din namin doon sa sa church workers meeting. Ang bawat isa sa atin, no, ay tinatawag ng Panginoong Diyos para sa gawain. Ayan, iba't iba, no, ang nakaplano ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Meron tayong specific, no, na calling. At kung naumpisahan po ninyo yung ating Faith in Action, magandang
madama natin o marinig natin yung boses ng Panginoong Diyos sa puso natin na tayo ay tinatawag niya para no i-fulfill yung purpose niya sa buhay natin. Lahat tayo, no? May plano, may magandang plano ang Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya yung week 1 na the calling, no? Etong day 6 ang hindi natin na discuss. Ayan. Ito ay supposed to be nung Saturday, no? At dapat ito ay pang April 4. Pero, so we address, no, the one thing dito sa day 6, i-address natin yung isang bagay na naghahadlang para sa mga travelers o sa mga naglalakbay dito sa mundo, no? Before we even reach the steep o yung pinakamataas na bahagi, no, ng ating lakbayan dito, yung tuktok bago natin marating yung bahagi na yon. Merong etong topic na ito ay mahalaga at ito yung tinatawag natin the heavy pack. Yan, di ba? Tayo pag magbabiyahe tayo, nag-iimpake tayo ng mga gamit natin. So, ano ba yung mga nilalagay natin doon na binibit-bit natin sa ating journey? Ganon din sa buhay natin dito, sa journey natin, sa life natin dito. Ano ba yung bit-bit natin ngayon? So, sa akin, in my experience, no, dito sa pag-akyat namin sa Ambyong, noong ako ay high school pa lamang, ito yung first na mataas na bundok na naakyat ko. Dahil maliit po ako at mahina naman, hindi naman ako talaga athletic, no? Kaya itong pag-akyat sa bundok ng Ambyong sa Baguio, isa tong challenge sa akin. At lalo't higit yung pag-akyat sa bundok ng Gabaldon dahil ako po ay about to be 50 years old nung umakyat ako dyan. Hindi naman ako talaga hiker at hindi ako kasing lakas ng mga kabataan natin na tumatakbo pa paakyat. No? Parang gano'n. So alam ko, no, I knew that yung extra pound o yung extra bigat, no, feels like 10 pounds. Konti lang yung bit-bit mo pag umaakyat ka sa bundok, pero yung bit-bit mo na yun lalong bumibigat siya, no, when incline na, no, when stepping sa incline na position, no, so it increases yung pound na bit-bit natin. So, this day, itong umpisa na to, no, ng umaga, kasi nga 3 topics tayo ngayon, kaya po inagahan ko. 3 topic tayo ngayon. So, this day, no, is about the exchange. So, ano tong exchange na to? Taking off the heavy stones of worry and handing them, no, to the great guide. Ibig sabihin, i-exchange natin, ipagpalit natin sa ating great guide, ang ating Panginoong Jesus. Iabot natin sa Kanya yung mga mabibigat na bitbitin natin. Ayan. Pero, kailangan, suriin din muna natin. Baka itong bitbit natin ay hindi naman pala natin dapat bitbitin sa ating journey. Ayan. So, welcome, no, to day 6 ng weight exchange. Ayan yung ating, title for today. So, itong ating topic, Faith in Action, Week 1, The Calling. It's an expedition, no? Yun ang ating analogy dito, no? So, isa siyang expedition para tayong nasa magma-mountain climbing. Ayan. At syempre, ang ating trail maker o yung ating scripture, yung ating sign ngayon na ating babasahin ay matatagpuan natin sa aklat ng Psalms chapter 55 verse 22. Ang sabi rito, "Cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken." Napakaganda po, no? Na paalala ng ating Panginoong Diyos na siya
ang nagki-care sa atin. Actually, siya ang unang nag-care sa atin. Ang buhay natin ay mula sa Kanya. At siya rin ang may kakayahang isustain tayo sa lahat ng ating mga pangangailangan. He will never let the righteous be shaken. Kaya kung pinipilit natin ang ating sarili na maging matuwid sa harap ng ating Panginoong Diyos, hindi niya ipapahintulot na tayo ay manghina o manginig sa hina o matakot o ito ay papawiin ng ating Panginoong Diyos. Siya ang tutulong sa atin para dito sa ating journey. Kaya ito ay magandang alalahanin natin itong mga salita na to at panghawakan natin dito sa ating expedition. Ayan. So, let's dive in, sa isang mountain expedition, ang pinakamalaking kalaban natin ay hindi lang ang tarik ng daan, kundi ang bigat ng ating bag, yung bit-bit natin. Iyan ay isa sa mga kalaban natin sa pag-akyat natin. So, noong nasa Gabaldon kami, every step felt heavy because of the heat and the height. So, nung naglakad kami dyan, ay katanghali ang tapat. Kaya mainit. Kahit sabihin mo maraming puno, syempre yung feeling, kaya nga dumating sa akin, yung takot. Kung maari kang dala na hindi, kung maari, yung dala mo hindi mabigat, So, yung mga dala mo na hindi mo kailangan, dapat tanggalin mo o bitawan mo, kasi madali kang mapapagod at baka hindi mo marating ang tuktok. So, isa yun, sa kailangan nating i-give up. I-check natin kung ano yung bit-bit natin pagka umaakyat tayo ng bundok. Baka naman, meron pa tayong mga dalang dyan, ano ba yun? Ano ba yung mga bit-bitin natin? So, yung na mabibigat na gusto nating isama sa pag-akyat sa bundok. So, minsan may dala tayong laptop, minsan may dala tayong cooler. Napakabigat niyan, kung bit-bit mo yan, mahirapan ka. Pero kailangan natin suriin kung kailangan ba natin ito sa ating pag-akyat sa tuktok. Ngayon, kung kailangan natin at talagang mabigat, humingi tayo ng tulong sa ating great guide, yan ay ang ating Panginoong Diyos. Ipanalangin natin sa Kanya, Lord, kailangan ko po ba itong bit-bit ko? Ayan. Kailangan ko pa bang dalhin ito? Ayan. Tulungan mo ako na bit-bitin ko ito. So, minsan ang ating pananampalataya ay mabigat, dahil bit-bit natin ang mga batong hindi naman sa atin. Yan. Ano ba yung mga batong hindi sa atin? Yan yung alalahanin, worry. Minsan worry tayo ng worry, hindi pa naman siya dumarating pero gustong-gusto nating inaalala, yun ay bagay na hindi pa natin dapat bitbitin. Kasi wala pa, hindi pa nga yun dumarating. Nag-aalala lang tayo. So, kabigatan yun sa ating buhay na binibitbit natin. Minsan yung tampo, ayan, pwede naman natin yan bitawan. Pwede naman nating isang tabi yung tampo. Lalo na yung galit, minsan, nagagalit tayo pero yung taong kinaiinisan natin hindi naman pala niya alam na nagagalit tayo. So sinong nagdadala nun? Tayo lang, di ba? Tayo lang yung may bit-bit ng bigat na yon, So yung mga alalahanin natin sa bukas, ang mga takot sa kahapon at ang mga bigat ng loob na ayaw nating bitawan. Yan yung mga bagay, na nagpapahirap sa ating lakbayin sa buhay nito. So, faith in action means an exchange, Iniaabot sa atin ni Jesus ang ating, siya yung ating great guide. So, inaabot niya sa atin ang kanyang kamay at sinasabing, anak,
akin na yan. Ako ang magdadala. So, sa ating climb, no, sa ating pag-akyat, sa ating lakbayin, sa ating journey, we don't have to be the strongest, no? We just have to be the humblest to admit, Lord, hindi ko na po kaya itong dalhin. So, when we let Him carry the heavy load, we finally have the energy to finish the climb. So, yun yung mahalaga, no? Kilalanin natin kung sino ang may kakayahan para maabot natin yung tuktok. At yan ang ating great guide na pinili nating kasama sa ating lakbayin. Yan. So, the walk with me breakdown. So, para mas easy nating matandaan itong topic ng day 6, no? Casting versus carrying. So, ano ang gusto natin, no? Bitbitin natin siya o ipaubaya natin sa ating Panginoong Diyos. Ang cast ay parang paghagis ng mabigat na gamit palayo sa iyo. Yan. So, kung nabibigatan ka na, iabot mo na to sa Panginoon. Huwag mo lang ipakita sa Diyos ang problema mo. Ibigay mo ito sa Kanya. So, pagka ipinanalangin natin sa ating Panginoong Diyos, no, hindi lang natin sinasambit ito, kundi sa faith natin, sa ating pananampalataya, ipaubaya natin ito sa ating Panginoong Diyos. So, the sustained promise, no? May pangako ang ating Panginoong Diyos that will sustain us in this journey. God promises to sustain us. He doesn't just take the bag. He gives us the strength to keep walking while He carries it. Napakaganda, di ba? Habang naglalakad tayo kasama ang Panginoong Diyos, siya yung bumibitbit ng mabigat na dalahin natin sa buhay na ito. Pagkasama natin si Lord, no, pwede nating ipabitbit sa Kanya yung mabigat na dalahin natin. Sabi nga niya dun sa verse, di ba? Come to me all you are heavy laden, and I will give you rest. Ayan, napakagandang kasama ang ating Panginoon Diyos, 'di ba? So, it lightens our load, no? So, kailangan nating i-check, no, itong ating spiritual pack today. Ano ba yung inimpake natin? Ano ba yung bit-bit natin ngayon, no? May mga stones ba tayo dyan ng pag-aalala o guilt o anger, no? It's time to leave them at the base of the mountain. Yan. So, ito ang ating reflection para sa day 6. Ano ang pinakamabigat na bato na bitbit mo sa iyong puso ngayon? So, example, meron ka bang financial stress, family problem, health anxiety, no? Ito yung mga pwede nating iangat, ipagkatiwala sa ating Panginoong Diyos. Hindi natin ito kailangang dalhin na natin mag-isa, no? Kasama natin ang Panginoong Diyos. Are you ready, no, to let the great guide carry it for you so you can move faster and lighter? Di ba? Napakaganda, no? Kung tayo sa ating lakbayin sa buhay na ito, magaan yung pakiramdam natin. Kasi alam natin na yung mga worries natin, si Lord ang bahala dyan. Yan. So, let's move in. Napakaganda ng day 6 na binalikan natin. So, itong day 7, ito ay wrap up, no, ng week 1, the calling. So dito, no, sa araw na ito, no, yung it's a commitment yung day 7 na yan. So sa ating journey, no, itong sa Gabaldon story natin, no, this is the moment na huminto ako. I stopped looking back at the vehicle and fully committed to the climb for the sake of the youth and my calling. So inalala ko dito na meron akong calling, no? Ang tawag ng Panginoon sa akin ay alalayan ko ang mga kabataan. So, paano ko sila maaalalayan kung hindi ko sila masasamahan sa pag-akyat? So, eto yung panahon na kailangan kong i-give up, no? Yung comfort na pwede akong
pwede ang vehicle doon, which is hindi talaga pwede. Hindi niya kayang umakyat doon. So, we are moving, no, from thinking about the journey to making a covenant with the great guide, no, to see it through to the summit. Ito yung commitment natin bago natin i-close itong the calling. Meron tayong kailangan natin, no, the traveler's covenant. Kailangan natin ng commitment. Ano tong commitment natin ito sa ating expedition na faith and action? So, una, basahin natin yung ating verse dito na matatagpuan sa Psalms chapter 37 verse 5. Ang sabi, commit to the Lord, trust in Him, and He will do this. Ayan, pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan dahil etong commitment na ito, no, ay ang pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos na siya ang tutulong sa atin, siya ang gaganap, no, para sa mga bagay na hindi natin kayang gampanin sa ating pamumuhay. Tutulungan tayo ni Lord para ito ay ating magampanan ng tama. So, tapos na, no? Yung isa, dito sa day 7, eto na yung wrap up. So, tapos na yung isang unang linggo, no? Ng expedition na ito, no? We've heard the whisper. Yan yung unang-una. We've held the hand, no? Napakinggan natin ang boses ng Panginoong Diyos. Kumapit tayo sa kanyang kamay. At we've packed our promises, no? Yun yung mga inimpake natin sa ating journey, yung promises ng Panginoong Diyos. And chinek natin, no, yung ating compass. Sino ba yung ating compass? Yung ating great guide, no? Siya yung magbibigay sa atin ng tamang direction sa ating pupuntahan. So kasama yon, no? At hindi lang yan, no? Binigay niya sa atin ang banal na kasulatan para ito yung ating kumbaga manual, mapa. Ayan. So sa ating journey, no, na ito, no, pero sa isang mountain journey, no, may isang moment na kailangan nating gawin. Ano to? The point of no return. Yan. Kailangan pag inumpisahan mo yung promise mo sa Panginoon. Alam mo, ang Panginoong Diyos, siya yung papangakuan na dapat sundin mo. Kasi ang Panginoong Diyos, ang lahat ng kanyang pangako, ang kanyang lahat ng salita ay nangyayari, ginagawa niya. So sa atin, no, bilang kanyang anak, na nire-reflect natin yung liwanag na nagmumula sa kanya, dapat ganun din tayo. Kung tayo ay magbibitaw ng ating pangako, kung tayo ay mangangako sa ating Panginoong Diyos, no, gayon din sa ating sarili, dapat ito ay ating tuparin, no? So dito sa ating nasimulan, no, na expedition o biyahe o travel na ito, no? So the point of no return, kailangan natin itong tuparin, kailangan natin itong gampanin, no? So noon nung nasa Gabaldon kami, no, noong nakita ko na ang tarik ng daan at alam kong hindi na hindi na ito madaling akyatin, no? Hindi na kaya ng sasakyan na akyatin. I had to make a choice. So hindi pwedeng half-hearted ka o yung sa pag-akyat ay nagdadalawang isip ka, akyat ba ako o hindi, hindi tayo makakausad dyan, no? Para lang tayong nagpapabalik-balik. So kailangan yung mind mo ay talagang fix. Ganun ang paggawa ng desisyon, no? Sa ating buhay meron tayong mga goal. Kailangan pagka alam natin na ito yung nais ng Panginoon Diyos para sa atin at alam nating sasamahan niya tayo, bakit tayo magdadalawang isip, no? Tandaan natin, ang taong may dalawang akala ay walang mararating, no? Hindi niya maaabot yung kanyang goal, yung kanyang iniisip kung magdadalawang isip siya, magdadalawang akala siya. So I had to make a covenant, no? Isang pangako sa aking sarili at sa Panginoon na kahit anong mangyari, tatapusin ko ang journey na ito kasama ang mga kabataan. Yun yung naging covenant ko doon sa Gabaldon journey na ito, no?
So, faith in action means committing, no, your whole way to the Lord. So, hindi lang kapag madali ang daan, no, kundi kahit na napakatarik, no, ng bahagi nung lakbayin. So, today, we are signing our Traveler's Covenant. We are signing, no, our Traveler's Covenant with the Great Guide. Yan ang ating Panginoong Diyos. We are saying, no, Lord, I am all in. Kahit mapagod ako, no, hindi ako hihinto. Kahit matakot, hindi ako aatras, no. So the walk with me is the walk with the Lord, no, is our covenant, no. Ito ang ating pangako na tayo ay lalakad kasama ang ating Panginoong Diyos. So, dito, no, sa easy to understand natin, na commitment natin. So, commitment over convenience. Ano ang dapat nating piliin? Commitment o yung convenience natin? So, ang tunay na faith ay hindi nakabase sa mood, sa mood natin, no, kundi sa ating commitment. Faith stays even when the excitement of day one fades. Ayan. So, tandaan natin, no, the He will do it promise. Yun, yung sinabi doon sa Psalms 37:5, yung binasa natin, He will do this. Kapag ibinigay natin yung commitment natin, no, ang Diyos ang bahalang magbigay ng completion. So, kailangan lang natin mag-commit. Kailangan lang natin iset sa ating puso, sa ating isip, yung choice na ito. At si Lord ang tutulong sa atin. So, no looking back, no? A traveler who keeps looking at the valley below will lose their balance. Tandaan natin yan, no? Yung isang traveler na tumitingin sa baba, no? Pwedeng malula at malaglag, no? Lalo na kung paakyat na siya at nakikita niya matarik yung bangin, no? Parang manginginig yung kanyang tuhod. So keep our eyes on the guide and the peak. Yan. So ito yung reflection nitong day 7, yung closing ng week 1 natin, no? So, are you ready to sign your Traveler's Covenant today? Handa ka bang ituloy ang 21 days, no, na natitira, anuman ang mangyari? So, isulat natin yan sa comment, no? Lord, I commit my way to you. I am all in. Ayan. So, yun ang yung topic, no, na naiwan natin from last week, and that closes the first week. Kaya we will move now, no, doon sa talagang topic natin for today. Kaya yan, sakto kasama natin si Ading Shirley. A blessed morning to you, Ading Shirley. At dito na tayo, no, tamang-tama, nandito na tayo sa ating day 8, which is eto talaga yung topic, no, for today. So i-close lang natin, no, yung naiwan nating mga topic for last week. Ayan. Kaya pwedeng balikan, no, ng iba yung later yung replay nitong live na ito. Ayan. So since today is Monday, April 6, we are officially entering week 2. Yan, the journey. So, ang week 2 natin, so yung week 1 is the calling, ang week 2 natin is the journey. So, ito yung strength in the ascent. Paano natin papalakasin yung ating pananampalataya habang tayo ay paakyat na ng paakyat. Alam nyo, sa journey ng expedition or yung mountain climbing, habang umaakyat ka, pataas ka ng pataas, pahirap ng pahirap, no, yung iyong hakbangin. Ganun din dito sa ating buhay, no? Pagka nalagpasan mo ang isang pagsubok, meron ka na namang pagsubok na isa, at minsan, kadalasan, no, yung susunod na pagsubok mo, mas matindi pa. Ayan. Ganun yan sa buhay natin. So, kaya itong ating analogy na ginamit dito na expedition, no, para sa ating faith and action, ay isang, imagine ninyo ang inyong sarili na naglalakbay
no? Umaakyat sa bundok. Meron tayong mountain, no? Sa harap natin na gusto nating makonquer. Ayan. At makokonquer lang natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya na meron tayo sa ating Panginoong Diyos, no? At yun ang pinag-iigting natin, no? Yung pananampalataya dito sa topic natin na faith and action, pinag-iigting natin yung pananampalataya na meron tayo sa ating Panginoong Diyos. Siya yung ating great guide na pinili nating sumunod sa kanyang calling, pinili nating bitbitin ang Bible na siyang kasama natin sa ating journey at ang goal natin, no, in our heart, no, at anumang mabibigat na kasama niyan, no, alam natin na ang ating great guide ang tutulong sa atin sa pagbitbit ng mga mabibigat na yan. At yung mga hindi natin kailangan bitbitin, no, naiwan na natin yan doon sa ating week 1. Yan, iniwan na natin yung mga fear, yung ano ba yan, yung mga stressful na isipin natin, yung mga bato na bitbit natin na hindi naman natin kailangan bitbitin sa ating journey. So, nandito na tayo ngayon sa ating day 8, the first incline. So, paakyat to, pastit, no? At ang ating trail maker o ang ating Bible verse na ay matatagpuan natin sa aklat ng Galatians chapter 6. At ito po ang sinasabi, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Ayan. So, ito yung napakaganda, no? Pag pinili natin, nag-commit tayo kasi yung day 7 is a commitment. At kung panghahawakan natin yan, no? Huwag tayong manglupaypay sa paggawa ng mabuti. Alam natin, itong expedition natin na ito, itong paglakad natin bilang Kristiyano sa mundong ito, ay ito yung mabuti na gusto ng Panginoong Diyos. So, huwag nating i-give up ito, no? Huwag tayong manglupaypay sa paggawa ng mabuti. At the proper time, we will reap a harvest. Yun, meron tayong goal. May tinitignan tayo. Alam natin na sa dulo, meron tayong makakamit na bagay na napakahalaga. Mas mahalaga pa sa anumang material na bagay na meron ng mundong to. No? So, yun, doon tayo nakafocus. Nakafocus tayo sa award na yun na makakamit natin. So, naranasan nyo na ba, no? Yung sa simula ng journey, ang taas ng energy, di ba? Yung halimbawa, katulad ng, usually sa January. Sa umpisa ng taon, di ba? Andoon yung napakadami nating goals, napakadami nating plano, at energized pa tayo, no? Maybe sa first month at second month, no? Pero habang dumarating na yung mga susunod na buwan, no? Yung excited, no? Puno ng pag-asa, handang-handa. Pero pagdating sa first incline, yung unang totoong tarik ng daan, doon na lumalabas yung hingal. Totoo yan, no? Dahil ako, naranasan ko yan sa Gabaldon, sa Ambyong, no, sa umpisa, lalo na kasama mo yung mga kabataan na sobrang excited, no, na mag-expedition, no, sobrang excited, parang alikin na, yung iba tumatakbo, pero eto na, nung talagang matarik na, mararamdaman mo na nakakahingal, nakakapagod, no? Yun nga, no, yung nabanggit ko nga nung nasa Gabaldon kami, yung unang sampa sa matarik na bahagi ang pinakamahirap, no? Dito mo mararamdaman yung bigat ng bawat hakbang. So, etong ating faith and action, no, is not just about the excitement of the start. It is about the endurance of the ascent, no? Yung saan mo huhugutin yung lakas na na hakbangin mo yung matarik sa buhay natin, no? Saan natin huhugutin yung lakas natin para ma-overcome natin yung mga problems, worriness
sa ating buhay. No? Paano natin ito maisasantabi? Paano natin ito, saan tayo kukuha ng lakas na i-lift up natin sa Panginoong Diyos. So, maraming tao ang humihinto kapag nagsimula ng humapde, no, yung binti nila, 'di ba? Pagka naglalakad ka, pagka humahapdi na yung binti mo, no, kapag nawawala na yung excitement mo, no, doon sa simula. So, gayon pa man, no, yung ating great guide, no, eto ang sinasabi niya sa atin, huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Yun yung verse natin, no, do not be weary, no, in doing good. No, our weariness is a sign, no, that we are actually moving upward. Iyan na. So, yun yung kagandahan doon. Isipin natin, sign na yun, na umaakyat tayo, nagmo-move forward tayo. No? Ang hirap na nararamdaman natin ngayon ay patunay na hindi tayo nasa valley, kundi we are keep stepping. No? The incline is there to build the strength we will need for the summit. Ang totoo niyan, habang nag-uumpisa tayo nitong ating journey, parang minsan nakakainip, minsan nakakapagod, pero ang totoo niyan, ine-exercise na natin, no, yung ating patience, yung ating endurance, yung ating kakayahan, no, yung ating self-control, yung discipline. Ang dami nang nabubuo niyan sa pagkatao natin. Kaya wag tayong bibigay, wag tayong gi-give up, no? So, yun yung tandaan natin. So, ito yung easy to understand natin, no? Yung dahingal factor. Ano ba yung dahingal factor? Natural lang mapagod. It doesn't mean your faith is weak. Tandaan mo, pagka hinihingal ka, hindi ibig sabihin yung pananampalataya mo mahina. Maybe your physical body is weak, pero yung faith mo, kung strong siya, yung faith mo ang lalabas, no? Yung faith mo yung kumikilos para maihakbang mo yung paa. So it means the road is steep, no? So, oo nga, matarik, no? So, don't make mistake na yung pagod at saka failure ay magkasama, magkaiba sila. Pwedeng pagod tayo, pero it doesn't mean we are failure. Ang totoo niyan, pwede ka naman magpahinga eh. 'Di ba? In a journey, pwede kang magpahinga. Kung hinihingal ka, hinto ka lang, no? Kasi, ibig sabihin nun, no, nag-move forward ka, kaya ka napagod. Meron kang effort na binigay. Pero hindi ibig sabihin nun na failure ka na hindi mo na kaya. Pwede kang magpahinga and then move again. Yan. So, yun yung eyes on the next step. Yung the proper time, no? Yung sabi, no, sa Galatians chapter 6 verse 9, no, may proper time, no? Ang bawat breakthrough, huwag mong madaliin yung climb, no? Trust the guide's timing. May timing yan. So, yun nga, no? So, pagka hiningal ka, ibig sabihin sa mundong ito, pagka feeling natin ang bigat ng bitbit natin, no, hindi ibig sabihin failure tayo. Pwede tayong magpahinga. Baba muna natin, Lord. Tulungan mo ako rito. Ibababa ko muna to. And then rest muna. And then tsaka bitbitin ulit natin, no? Ibig sabihin, let's find a way ulit, no? Na to move on, move forward, no? So, yun yung maganda, no? May perfect timing kasi si Lord. Hindi ibig sabihin no, na hindi natin siya nagagawa ng consistent o nagagawa ng tuloy-tuloy. Hindi ibig sabihin no na nagfe-fail tayo. Ibig sabihin lang nun, kailangan natin magtiwala kay Lord. Kung kailan ulit niya tayo tutulungan to make another step, to climb again, no? So, trust the guide's timing. Okay, eyes on the next step. Yan, ito yung maganda, no? Yung paningin natin, i-focus natin, no? Kapag sobra yung tarik, huwag kang tumingin sa taas, no? Tumingin ka sa susunod, no, na hakbang na ituturo ng great guide, no? So, kung
Kung right now, no, meron tayong problem, Lord, ano ba yung step na kailangan kong gawin? Saan ko ba dapat i-focus yung aking paningin? Kung sabi ni Lord sa akin mo i-focus, akong bahala. No? So, kalma lang tayo, no? Hintayin natin yung kilos ng Panginoong Diyos para diyan. So, kailangan lang nating tumingin, no? Sa ano yung susunod na hakbang na ituturo ng ating Panginoong Diyos. Ito yung reflection natin. And this is the time na let's reflect, no? Nakakaramdam ka ba ng pagod o weariness, no? Sa iyong spiritual life o sa iyong kasalukuyang sitwasyon? Ano ba yung nararamdaman mo na yan? Ano ang isang small win o biyaya nakikita mo pa rin, no? Kahit mahirap ang akyatin natin. Ayan. So, ito yung maganda rito. Kung nakatutok lang tayo dun sa mga bagay na napapagod tayo o nag-worry sa atin o yung nagpapahingal sa atin, no? Hindi tayo makaka-move forward kung doon lang tayo nakatutok. So, ngayon tignan muna natin kung ano na yung win natin. Ano ba yung narating na natin? Baka naman naka-halfway na tayo, no? So, isipin natin, wait, oo nga, napagod ako ngayon pero naka-halfway na. Katulad sa, ma-share ko lang, no? Sa pagpapaaral, no? ng pag-aaral ng aking anak. Alam natin, no, na habang umaangat ang lakbayin sa pagpapaaral, lalo itong humihirap, no? Hindi lamang para sa estudyante, no? Syempre para sa magulang. Pero, no, ang bagay na ito, ang magandang bagay nito, tignan mo kung gaano nakalayo. So, may bagong term ngayon, no? Madalas kong nakikita, I've come so far, no? I've already come so far. So, I'm sorry, more pa, no? More years pa ahead. But look, I've already come halfway of the journey. Nakakalahati na tayo. Oo nga, totoo. Malayo pa yung lakbayin, pero malayo na rin ang narating. Ayan. So, yun yung magandang, magandang bagay na isipin natin. Malayo pa nga yung lalakbayin natin. Pero, look, tinulungan na tayo ni Lord halfway of our journey. So, bakit tayo give up, no? Siya rin yung tutulong sa atin to move forward pa, to move ahead pa. Ayan. So, muli, no, napakagandang naging topic, no, nito. Kahit medyo napahaba po kasi close natin yung topic natin nakaraan na hindi natin na-close. And yet, itong topic na ito ay napakahalaga na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. So, sa ating pagtatapos, no, dito sa ating morning devotion na ito, tayo po ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakaloob mo sa amin, Panginoon, ng iyong mga salita sa umagang ito. Mula, Panginoon, sa calling, sa pagtawag mo sa amin, hanggang sa kami ay nakipagniig at nagkaroon ng covenant with you na gusto namin lakbayin, Panginoon, at gusto namin tapusin, Panginoon, ang journey na ito kasama ka. Tulungan mo kami, Panginoon, sa lakbayan na ito. At patuloy po nawa naming ihakbang ang aming paa sa mga nais mo, Panginoon, kung saan mo kami tinuturo na ihakbang ito, Panginoon. Tulungan mo iangat namin ang aming paa para makahakbang kami. Gaano man katarik, Panginoon, ang journey ng aming buhay, gaano man kahirap ito, Panginoon, ano man ang mga kinakaharap na pagsubok ng bawat isa, naniniwala kami, Panginoon, na ikaw na aming kasama ang siyang tumutulong sa amin, nagpupush sa amin, tumutulong na magbuhat ng mga mabibigat na bitbitin namin at nagpapakita sa amin ng kung ano yung mga dapat na i-give up namin, wag naming dalhin sa aming lakbayin sa buhay na ito upang maging light
at marating namin, Panginoon, ang summit, ang goal, Panginoon, na sinet mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, na ikaw ang aming Diyos, ang aming mahabagin na Diyos, ang aming great guide, na siyang willing na sumama sa amin sa journey, sa bawat lakbayan namin sa buhay na ito. At muli, ang lahat ng ito ay itinataas, idinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Muli, a blessed morning po sa bawat isa. At antabayanan natin, no, yung mga susunod pa nating topic dito sa ating Faith in Action. At muli, mapagpalang umaga po sa bawat isa. To God be all the glory. Take care and God bless.